Mga kababayan, sa mga taga Central Luzon, sa pamumuno po ng ating magiting na Police Brigadier General Jess Mendez, asahan nyo po ang kanilang hatid na serbisyo na makatao, makadiyos, at may pagmamahal at may pagmamalasakit sa ating mga kapwa. Kaya po mga kababayan, doon sa ating mga mangilan-ngilan na kababayan dyan sa Central Luzon, kung alam mo ikaw ay may ginagawang katiwalian at ikaw ay may ginagawang aktibidades sa pang-criminality, kaibigan, huwag mo nang ituloy dyan sa Central Luzon dahil hindi ka palalagpasin ng PNP Pro 3. Kaya kaibigan, magbagong buhay ka at higit sa lahat, makiisa ka sa ating mga kapulisan. At take note sa ating mga kababayan, kung kailangan nyo po ng police assistant, huwag po kayong magkatubili. I-dial nyo lamang po ang 911. Darating po ang ating kapulisan dahil ang gusto nga po ng ating Chief PNP na si Police Director General Jose Melencio Nartates Jr. ang maramdaman nyo at makita nyo at dama ang kanilang hatid na serbisyo na nagmumula sa kanilang mga puso. Hi, good evening. Ako si Diwata Pares. At syempre, suportahan natin ang ating kapulisan na talaga naman nandyan sila lagi. Nagbabantay sa kapakanan ng bawat Pilipino na nangailangan ng tulong o serbisyo ng ating mga kapulisan. Kaya naman, suportahan natin ang ating mga kapulisan. Good evening and buhay tayong lahat. Ako nga pala si Bustoyo at syempre, supportado natin ng PNP. Ayan, para sa mga sipag natin at mga tapat na kapulisan, mabuhay po kayo. Mag-shoutout sa lahat ng PNP at magpasalamat sa inyong serbisyo. Maraming salamat po at mula kay Sinyo, salute po. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Ang katotohanan kung may
minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin.
Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding
masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan.
kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Pagkupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan. Gamitin lamang ang 911 in case of emergency and police response and yung fire incidents. Kahit wala kayong load, makakatawag kayo. Hindi nyo na kailangan i-memorize yung mga cellphone numbers or telephone numbers ng ating mga police stations. But, kailangan nyo din kunin. Just dial 911, andyan na po yung ating mga kapulisan. So, salamat sa inyo. Salamat po, ma'am. Principal, salamat sa Paalala sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Magandang araw po sa ating mga mag-aaral, magulang, motorista at mga residente. Paalala ng Bustos Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Horizon M. Zambale na laging pairalin ang pag-iingat at disiplina upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Hinihikayat po ang lahat na sumunod sa batas trapiko. Mag-ingat sa pagtawid at iwasan ang anumang gawain na maaaring magdulot ng panganib lalo na sa paligid ng mga paaralan. Sa mga motorista, pakibagalan ang inyong mga sasakyan sa mga school zone at bigyan prioridad ang kaligtasan ng mga bata. Sa mga magulang at mag-aaral, maging mapagmatsyag at agad ipagbigay alam ang anumang kahina-hinalang pangyayari. Ito po ay bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, na naglalayon na mas mapalapit ang serbisyo at proteksyon sa ating mamamayan. Ang kaligtasan ng bawat mag-aaral ay pananagutan nating lahat. Magtulungan tayo para sa ligtas at mapayapang komunidad. Maraming salamat po at maging ligtas tayong lahat. Sa ating seguridad, sa ating mga eskwelahan, panahon na dyan na i-specify natin yung ating police visibility sa mga schools at nagkaroon tayo ng mga coordination sa mga principals at heads ng bawat schools dito sa ating probinsya at nagbigay na rin tayo ng tips sa security at safety ng ating mga estudyante. Nagkaroon na rin ng lectures, no? At yun nga, salamat din sa mga dito sa local government ng Malolos dahil sila po ay mabilis na aksyon at nagsisit sila ng kagamitan upang magbigyan ng seguridad ng ating mga estudyante dito sa Malolos. At na po, kailangan natin tibayin ang ating koordinasyon. Ibigay po natin tamang seguridad sa mga eskwelahan at ating mga estudyante. Magandang umaga po. Paalala lang po kami pagdating sa safety po ng mga estudyante sa eskwelahan. Lalo na po may nangyari nga po sa Tacloban, sa Cavite. Nagdagdagan po natin yung yung safety purposes po natin para po safety measures po natin para po ma-detect po natin yung lalo na po yung mga nagdadala ng illegal na weapon,
legal na patalim para po kung sakali po dagdagan po natin yung effort na i-check yung bag para po sure na wala pong makakapasok na illegal na maaaring makapanakit. Yun po, maging mapanuri rin po tayo sa mga estudyante, yung mga behavior po nila. Kung medyo po may mga fish fight, maaari po maiwasan yun para po maayos lang po yung pagpunod ng mag-aaral po nila dito. Sir, gumagana po ba yung ano natin, sir? Sige, sir. Okay, sir. Okay. Salamat po, sir. Salamat. Mag-ingat po kayo dito, sir. Diyan ka lang ka. Alam mo lang ha. Ito yung ating ano ha. Sabihin pag maigli niyan, sabihin buhayan. Ano? Off, green. So, Yan. Wala. Wala. So kung ayaw mo namang maingay, i-push mo lang to. Push, vibrator lang yan. Yan o. Tunog siya. Okay. Pag pula, Tunog naman. good. Pag meron, gusto mo naman. Buksan naman natin yung bag. Hindi, buksan naman natin yung bag. Para alam natin Para ano? Pepe, buksan po natin ang bag para alam natin kung ano naman. Ano naman ito? Barya. $120 pieces ng handheld metal detectors na nagkakahalaga ng 200,000 pesos ang ibinahagi ng local government unit ng Malolos, Bulacan sa 54 schools na nasasakupan nito. Ayon sa LGU, dati pa man ay mayroon ng ganitong proyekto ang nakalatag para sa mga paaralan. Pero dahil na rin sa nangyaring shooting incident sa Tacloban, ay minabuti na ng lokal na pamahalaan ng Malolos na maging proactive sa pagsisiguro ng seguridad ng mga estudyante. Kasama ang Malolos City Police Station, mas pinaigting ang police visibility sa mga paaralan sa Malolos. Nakagabay din ang mga guro sa mga mag-aaral, lalo pa sa crucial na development stages sa buhay ng mga bata. Dati pa, meron na rin panukalang ating mayor na bigyan niyan lahat lamang ay nagkataon lang yung Tacloban incident natin. Naging viral yan. So agarang tumugon ng ating mayor. Ginawan kami ng meeting with other agencies like PNP and other immediate agency na related dito sa incident na to. Kaya agaran kaming tumugon sa panguna po ng ating mayor na bumili o magbigay ng metal detectors na to para ibigay sa ating mga eskwela. May mga pulis na po tayo nakadeploy sa ating mga eskwelahan. In cooperation po sa ating mga PPATs ng ating bawat barangay and sa administration ng school. And nagkakaroon po kami ng mga series of lectures and information drive sa mga eskwelahan, sa mga classroom, pinupunta namin para at least pa doon ma-personal naming maibigay yung mga information na dapat nilang iwasan. And katulad po yung mga bullying, yung pagdadala ng hindi dapat daling sa school, para at least ma-inform agad po. Actually, ma'am, napakalaking tulong ng city government sa donation nila ng mga handheld detectors kasi kagaya ng aming school, so meron kaming halos nasa 2,000 mahigit na mga bata. So mapapadali nito yung proseso ng pag-inspect ng mga bag ng mga bata. Masisiguro namin ng mga nakakapasok na mga bata or stakeholders sa loob ng paaralan ay ligtas. So structured na sa class program namin ng DepEd yung homeroom guidance program. So kung saan po merong 1 oras na session ang mga mag-aaral, binibigyan po sila dito ng homeroom guidance session ng kanilang mga advisor. Mula dito sa Malolos, Bulacan, Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
Isang mapapalang araw po, Police Lieutenant Colonel Romel Hinilas po ng Malolos City Police Station, Lalawigan ng Bulacan. So ngayong araw po ay napapanahon para talakayin natin kung ano po ba yung active shooter at kung saan po ito posibleng mangyari o maganap. So ano po ba yung active shooter? By definition po, ito po ay isang tao o grupo na may motibong pumatay o makapanakit sa pamamagitan po ng walang habas na pamamaril, pagpaputok gamit po ang baril o mga baril. And saan po ito posibleng mangyari? Posible po sa pampublikong lugar na kung saan po ay maraming tao. Sa mga gusali o tanggapan po na kung saan ay may mga nagtatrabaho o sa eskwelahan po na kung saan andun po yung ating mga pinamahal na estudyante. May mga paalala po tayo at mga dapat tandaan sa mga ganitong insidente. Unang-una po ay yung pong tumakbo o yung run. Pangalawa po ay magtago or hide. And pangatlo po, yung lumaban or fight. Pero ito po ay optional lamang at hindi namin nire-recommend. So yung pangatlo po ay yung lumaban or fight. Hindi po namin nire-recommend, ito po ay optional lamang. So pag-usapan po natin yung number 1, yung run o yung tumakbo. Kung may mga ganito pong insidente at mayroon po tayong pagkakataon na tumakbo o umalis sa nasabing lugar, tayo po ay tumakbo ng mabilis. Subalit, bago po natin gawin yon, ito po ay pag-isipan natin ng maayos. Magmasid, pagmasdan ang paligid. Dapat po ay ligtas at mayroon tayong oportunidad. Ligtas ang dadaanan at ligtas yung ating pupuntahan. Baka po kasi yung ating daraanan o yung ating pupuntahan ay andun mismo yung panganib o yung active shooter. And sa ating pong pagtakbo o pag-alis sa nasabing lugar, iwanan na po natin yung ating mga gamit na maaaring makasagabal sa ating pagtakbo. Ito naman po ay pipili nating mabalikan. So dapat po ligtas at may oportunidad. So pangalawa po, yung pong magtago tayo or hide. Wala na po tayong pagkakataon na tumakbo ng ligtas o oportunidad na tumakbo at ligtas. So tayo po ay magtago. Hide. Kung nasa pampublikong lugar po tayo, humanap po agad tayo ng lugar na pipili natin pagtaguan. Pagkublihan na hindi tayo makikita ng active shooter. And kung nasa loob po tayo ng gusali, paaralan o anumang tanggapan, maghanap po agad tayo ng mga kwarto o silid na pwede natin pagtaguan. Ilak agad yung pinto. Harangan po natin ng mga tables, mga cabinet o upuan o mga bagay na pwede natin iharang sa likod ng pinto. And magtago po tayo sa ligtas at makapal na hindi tayo makikita ng active shooter. Iwasan po natin magtago sa malapit sa mga bintana o mismo sa likod ng pintuan. Manatili po tayong kalmado, magdasal, at huwag po tayong gagawa ng anumang pagkilos o ingay na maaring makakuha ng atensyon ng active shooter. So pangatlo po, wala po tayong oportunidad na tumakbo na ligtas. Tayo po ay nagtago. Subalit, andyan na po yung pagkakataon na andyan mismo yung active shooter o yung panganib sa inyong harapan. Tayo po ay lumaban or fight. Pero ito po ay optional lamang at hindi namin nire-recommend. Lumaban or fight, gumamit tayo ng mga kagamitan, matitigas na bagay na pwede nating magamit laban sa kanya. Mas marami tayong lalaban, the more chances po na makaligtas tayo.
And lastly po, tayo po ay magdasal, maging kalmado, at kung may pagkakataon po, tayo po ay tumawag sa mga telepono, mga emergency hotlines sa inyong nasasakupan o sa inyong lugar. Sa ating pong kapulisan, mayroon po tayong Unified 911 para sa agarang aksyon. Mag-iingat po tayong lahat at lagi natatandaan, run o tumakbo, magtago o ride, and pangatlo po, lumaban or fight. Pero ito po ay optional at hindi namin nire-recommend. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat.